Para sa isa na namang PBA Story Series, pagbigyan naman natin ang request ng isang subscriber kung nasa na raw ba si Nonoy Baclao. Bakit parang tahimik ata ang career ng former first overall pick natin Nga pala, paki-comment naman ng ilang former PBA players natin na almost 2 years pang nagretiro sa PBA or yung mga kaka-retire lang last couple of years. Gagawin natin sila ng video kung nasa na sila ngayon. Ayos ba? Bilang kapalit, kahit isang subscription at share nyo lang, ayos na yan. Gaya ng ibang PBA players, galing po si Nonoy sa isang mahirap na pamilya. Dumating pa nga sa punto na nung nirecruit siya sa isang varsity team, wala siyang pambiling sapatos. Kaya ang ginawa niya, meron naman siyang lumang sapatos sa bahay, kaya bumili na lang siya ng sintas para magmukhang bago at makamura. Alam nyo ba na sa edad pa lang na 14 anyos, 5'11 na ang height ni Nonoy, kaya nga maraming varsity teams ang nagka-interest sa kanya nun. Nakita din ni Nonoy na dahil sa mga scholarships, natutulungan niya ang kanyang pamilya, kaya mas sineryoso niya ang mga pagkakataon nung nag-high school siya sa West Negros University na kung saan ginawa siyang major blocker at rebounder na siyang dahilan kaya naagaw niya ang atensyon ng Ateneo at nirecruit siya taong 2007. As expected, naging main man ng Ateneo si Nonoy habang nagkaka-average ng 6.4 points, monster 8.4 rebounds per game, 2.5 blocks per game at 1.4 assists per game. Taong 2008, tinalo nila ang Lasal at siya ang tinanghal na Finals MVP plus nakuha pa niya ang Defensive Player of the Year. Sa kanyang final year sa UAAP, depensa ang panlaban ng Ateneo dahil kay Nonoy Baclao at naglaro din siya sa Philippine College Championship taong 2009 at sa kabuuan, highlight kay Nonoy Baclao ang 2-time UAAP champion at 2 PCCL champion. Bilang pagpapakondisyon, nag-sign si Nonoy sa Philippine Patriots para maglaro sa ASEAN Basketball League. At dito, natutulungan niya ang Patriots sa mga clutch plays at nagkampiyon sila taong 2010. Sa mismong taon, nag-apply na sa PBA itong si Nonoy at for sure, pinili siya ng Air 21 Express first overall pick at dahil sa solid at early impact ni Nonoy sa Air 21, nabiyayaan siya ng max deal. Isang taon lang lumipas, abay na i-trade na nga itong si Nonoy sa Petro na ngayon San Miguel. Bali tatlo sila ni Narabe, Ray Guevara, kapalit ang ilang mga veteranong si Dorian Peña, Paul Artadi at Dondon Hontiveros. Sa taong 2011, naging miyembro siya ng All-Rookie Team. Kasunod nito, biglang binabaan ang kanyang minuto. 2012, off-season, binalik siya sa Air 21 at dito mas nag-improve pang lalo ang kanyang kakayahan na hindi lang pala puro depensa ang kaya niyang iambag. Nakapagtala din siya ng career high 18 points. 2013, kinuha siya ng Meralco Bolts pero agad naman ding nilipat sa Doc and Tex. Isang taon ulit ang lumipas, na i-trade na naman siya sa Global Port. Kaso nagkaka-average na lamang ito ng 0.5 points at 3 rebounds. 2015, na i-trade ulit siya patungong Alaska. Bilang si Nonoy isang role player, bumagay siya sa system ni Coach Alex Compton at umaambag ng solid defense at offense. Kaya nagtagal siya sa Alaska ng almost 4 years habang nagkaka-average ng 11 points per game. Pero dumating din ang panahon na binagsak siya sa roster ng Alaska tapos nagkaroon pa siya ng malalang injury sa tuhod. 2020, nakapag-sign siya ng isang taon ulit sa Meralco. Despite sa kanyang hindi paglalaro sa team na to, pinag-sign pa rin siya ng 1-year extension. Pero nirelease din siya at finally last year, pinag-sign naman siya pabalik sa San Miguel Beermen. Sa tanong na nasa na nga ba si Nonoy Baclao ngayon? Sa katunayan, nasa San Miguel pa naman po siya pero hindi nga lang pinalalaro, especially na playoffs na ngayon sa PBA. Alam nyo, isa talaga sa nakakasira sa karir yung panay trade kasi nakakawala ng kumpiyansa yan lalo pat madadapuan mong team. Sakto, hindi mahilig gumamit ng mga below average type player o yung mga player na mahilig magbangko. Sad to say, isa si Nonoy Baclao sa mga biktima nito. Gaya ng ibang players na tatapos na lang kanilang career sa low note dahil sa constant na pagbabangko. Anyway, bukod sa profession niya, meron naman din siyang naitayong sariling business kahit nung panahon na wala pa siya sa San Miguel. Kapag wala na talagang natitirang magandang oras sa kanya sa PBA, anytime, focus naman siya sa pagpapatakbo nito. Ano masasabi niyo mga quiz? Dapat mang pabalikin na sa paglalaro sa court si Nonoy Baclao or magretiro na lang?